Alright mga amigos, kamakailan nga lamang po tinanggihan ni Saul Canelo Alvarez ang imbitasyon ng IBF na labanan niya ang number 1 contender sa super middleweight na si Osley Iglesias. At pagkatapos naman yan, pinadalan din ng IBF ng imbitasyon ang stablemate ni Canelo na si Jaime Munguia para labanan din si Iglesias. Pero kapwa tumanggi nga po sina Munguia at Canelo na harapin ng Cuban knockout artist. Ayon sa mga naunang report, Setyembre po kasi yung tinatarget date ni Canelo sa kanyang ring return o pagbabalik sa ibabaw ng boxing ring. Sa kabilang banda, tinurn down naman daw po ni Munguia ang pagkakataon na lumaban kay Iglesias para sa IBF title. Ito ay dahil may ongoing negotiation na ang kanyang kampo para harapin ang WBA World Super Middleweight Champion na si Jose Armando Resendiz. Ayon po yan mismo sa ating trusted source na si Salvador Rodriguez ng ESPN Mexico. Ayon sa kanyang post sa social media, I am told that a fight between Toro Resendiz and Jaime Munguia is on the table for the first half of 2026. Pero nung aking nga pong tingnan ang rankings ng WBA sa Super Middleweight Division, nakita ko po mga amigos na wala sa top 15 itong si Munguia. Pero sa panahon ngayon, kapag naisipan na po ng WBA at WBC na ilaban ka sa championship kahit wala ka sa rankings, wala naman na po nagagawa ang tao. Hindi nila nire-respeto yung sarili nilang batas. Kaya naman hindi na po ako magtataka kung bukas makalawa pagtingin mo ulit sa rankings ng WBA nasa top 5 na itong si Munguia. Malamang sa malamang na mamagikin nila yan para i-push itong laban ni Munguia kay Resendiz. Anyway, sa iba pang balita, ayon sa ating trusted source na si Fernando Sabatini, may kautusan daw po mula sa IBF na paglabanin ang ating kababayan na si Miel Fajardo, number 5 contender sa flyweight division, laban sa number 3 contender na si Tobias Reyes ng Argentina para sa isang IBF flyweight eliminator. Sa mga susunod na araw daw po, magkakaroon nga daw po ng pag-uusap ang Manny Pacquiao Promotions at OR Promotions para mapagkasunduan ang date at venue ng laban. Sa iba pang balita, kahapon nga po pumutok ang balita na target na nga daw po sa May 2 sa Tokyo Dome ang sagupaang Naoya Inoue at Junto Nakatani para sa Super Bantamweight Undisputed title. Isa sa mga nagbalita nito ay ang mismong presidente ng WBC na si Mauricio Suleiman. Pero matapos ang hindi masyadong impresibong performance o panalo ni Junto Nakatani nitong December 27 laban kay Sebastian Hernandez ng Mexico, nagbago ang tono ng ilang mga boxing fans. Kung dati karamihang fans ang tingin si Nakatani ang pinakamalaking banta para kay Inoue, kaya siya ang gusto ng mas nakararami na itapat kay The Monster, ngayon mas gusto na po ng karamihang fans ang Inoue versus Bam Rodriguez. Sabi po sa inilabas na balita ng Ring Magazine, 72% daw po ng mga voters sa kanilang ginawang survey ang mas gustong makita ngayon ang Bam Rodriguez versus Inoue kesa sa Inoue versus Nakatani. So ang bilis pong magpalit ang isip ng mga tao. Pero tandaan po natin si Teofimo Lopez galing siya sa isang pangit na performance kontra Masayoshi Nakatani bago niya tinalo noon si Vasily Lomachenko. Ganon din si Terence Crawford, galing siya sa pangit na performance laban kay Israel Madrimov bago niya tinalo si Saul Canelo Alvarez. Kaya hindi po natin dapat husgahan si Nakatani sa kanyang last fight. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.